gabi po mga kababayan natin, no? Ako po uling nagbabalik din po para po ipangaral sa inyo kung paano po ipagbawal yung ating mga kagamitan, lalo na po sa magdidibusyon ka. Ngayon, kung hindi ka naman po makikinig, wala rin pinta yung debosyon mo kung hindi ka makikinig sa mga ipinagbabawal ng ating mga kagamitan, no? Tulad ng CR, siyempre, diba, isiko'y marumi yun doon dahil ang ating mga kagamitan pagka ating i-debosyonan, pinapakain natin, lalo na yung tinatawag natin na anting-anting, ito yun gawa kasi ng tao to, hindi natin pwedeng dalhin sa CR. Una sa CR bawal, tapos yung magtatalit kayo ng meron kayong bawal yung suotin kasi yan sagrado yung pinapakain natin ng mga dasal sa kanila, tulad ng pagpunta mo sa mga lamay, bawal din yung dalhin kasi manghihina yung yung karga na pinapakain mo kasi ang mga taong nandun sa loob ng lamay na yun puro mga nagsusugali na gano'n, diba? Mas meron manghihina yung natin kagamitan natin kasi meron taong doon wala ng buhay, no? Ngayon naman sa tao nito sa may sementeryo, bawal din natin yung dalhin dahil ang mga tao doon puro mga patay na, wala ng mga buhay, kaya bawal. Kaya natin pinagbabawal dito dahil ang mga kagamitan natin ay binubuhay na natin para magkaroon sila ng lakas. Ngayon, bawal yun doon dalhin sa mga ganun. Pero pagdating naman sa simbahan, bawal dito dalhin doon sa simbahan yung ating kagamitan. Kahit ano yan ng Diyos, tawag ito, tahanan ng Diyos yan, bawal din natin ito dalhin. Alam mo kung bakit? Pinagbabawal natin to dalhin yung ating mga kagamitan dahil unang-una pag may patay doon pinapasok din dito sa simbahan, kaya bawal din yun. Manghihina din yung ating mga kagamitan kahit tahanan yun ang Diyos. Kasi nga ito nga gawa nga lang ito ng tao, hindi ito bigay ng kalikasan. Pero kung meron kang agimat na bigay ng kalikasan, hindi mo na kailangan yung tawagin na bawal kasi yan ay walang bawal yan dyan dahil yan totoong agimat yan. Kahit di ka marunong mag-debosyon dyan, basta alagaan mo lang, huwag mawala sa'yo, laging nasa katawan mo, tatalab yan sa'yo kasi yan, ibigay ng mga may kapangyarihan yan, diba? Yun ang tinatawag kapangyarihan na agimat, no? Yun ang pagkakaiba sa agimat sa anting-anting. Ang anting-anting kasi puro tawag nito, kailangan mo pa dasalin yan, parang Latin yan parang mga gawa ng tao yan, mga Latin, ganun. Kasi ang tinatawag na Latin ay hindi yan sa itaas, hindi yan sa itaas yung mga tinatawag na Latin, hindi yan sa itaas. Walang nagturo ang ating Ama na nasa langit na ang mga tao ay magkaroon ng Latin, kundi ang tinuro niya lang na kasulatan ay kilala mo na
nasa Bible ba yun, yung 10 kasulatan ba yun, yung 12 ba yun, di ba? Na unang-una ang tinuturo niya ay kung ano ang mabuting gawain mo, yun ang salita niya. Halimbawa, tumulong ka sa kapwa na walang dulo, wala kang hindi ka nagagad nabigyan ka ng pera, no? Ganoon yung niya, yung salita niya. Tsaka yung may makaaway ka, hindi ka nagagalit, imbis na batuin mo ng bato, pinapay yung binato mo, di ba? Sa madaling salita, binato ka ng bato, binato mo ng tinapay, di ba? Yun ang salita niya. Kasi ang mga Latin na yan, hindi yan sa Diyos. Kaya lang naman kasi tayong kumukuha ng mga Latin na yan dahil ang mga nakatira dito sa ibabaw ng lupa ay minsan mga engkanto, mga demonyo, mga ganon, di ba? Yung mga salita nila may mga Latin, kaya tayo bilang nagdidibusyon tayo nito, kumukuha tayo ng mga salita nilang mga Latin para pangontra din sa kanila, para at least pag nalaman nila na gano'n, hindi tayo pagambalahin dahil yun ang Latin nila, di ba? Pero pag inuna mo yung Panginoon, yung salitang Panginoon na sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ng Anak ng Diyos, sa langit at lupa, lahat yan ng mga Latin dyan na kung ano-ano, walang panalo yan dyan. Hindi ko naman sinabi na pinagmamalaki ko yun sa akin. Kung halimbawa magkukumin kayo na bakit ikaw nag-ano ka ng Latin, yung sa akin lang naman itinuturo ko lang kung ano tama o mali. Kasi yung mamaya salita ko ng ganyan Latin, tapos yun sasabihin niya sa akin na alam mo palang bawal, bakit naglalatin ka dito? Hindi, kasi yung sa atin naman total, totoo lang, hindi naman natin nakita ang Panginoon, di ba? Pero ang kasabihan ng Panginoon na ipinagpala ang taong hindi nakakita sa akin at naniniwala nito, di ba? Yan ang ibig sabihin niya. Sa madaling salita, kahit hindi ka nakakita sa Kanya, basta namulat ka sa mundo na may takot ka sa Diyos, yun ang ibig sabihin na pinagpala tayo. Sa madaling salita, mga mahirap, gano'n, pinagpala tayo kaysa sa mga mayayaman, no? Ngayon, ito po ang aking salita sa inyo pag halimbawa lalabas kayo ng bahay niyo. Ito yung aking ibibigay na dasal bago kayo lumabas ng bahay. Mag-cross kayo ng 3 bisis, tapos magsalita kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo 3 bisis. Langit at lupa, sa ganito ang dasal, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang 3 bisis yun. Ngayon, pagkatapos nun, ganito ang sasabihin mo: kilala ko ang hari nyo, huwag nyo akong pakialaman, diba? Yun ang sagot. Tapos ito ang bigkas ng Latin, Judim, Judam, Jupat. Yun lang ang babag niya. Judim, Judam, Jupat. Lahat ng mga masasamang elemento, diyan walang makikialam sa iyo dyan. Walang makikialam.
Yun ang ano, una kong itinuro sa inyo. Na, yun ang Latin na naiintindihan ng mga engkanto. No? Yun. Yan, naiintindihan nyo. Ulitin ko, baka nakalimutan nyo ha. Paglalabas kayo ng bahay, mag-cross kayo ng 3 bisis at bigkasin nyo ng sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa langit at lupa. Yung huling-huli na. Sa langit at lupa. Ngayon sabihin nyo na, huwag nyo akong pakialaman, kilala ko ang hari nyo. Tapos bigkasin mo yung Latin na Judim, Judam, Chupa. Yun lang. Ikaw lang ang nakakarinig. Kasi yung ibang tao pag narinig ka, baka sabihin nila may sira tayo sa ulo mo. Ayun lang. Sige, hanggang dito na lang. Yan lang mapapayo ko sa inyo. Mabuhay kayo.